Okay, so magandang hapon. Mag-alas 4 na ng hapon. So kung mapansin nyo, ito yung pang drain ko ng tubig. So naglalagay lang ako ng timba dito, which is yung timba is nandun na. Sinasalin ko dun sa ating container. Ito kasi yung pandidilig natin sa mga iba nating halaman, maliban sa lettuce. So ito na yung pinagamitan ng lettuce. Actually, nasa kalahati pa siya. So kung titingnan nyo, marami yung sobra. So, isa yun sa iniisip ko kung paano ko mapapataas yung level ng tubig na to. Pwede mga pabigat eh. Pero iniisip ko pag mga pabigat na baka ang mangyari naman madumihan sila. Kunyari hollow blocks or kung ano mabigat. Pero naisip ko, lagyan ko ng plastic cover or cover para hindi ma-absorb hindi pumasok yung tubig dun sa pabigat natin. Pero pinag-iisipan ko pa, pero malamang yun yung gusto kong i-implement. Kasi kung tulad ng alam nyo, unti-unti nating nilalabanan yung trips. Ayun, hindi ko sure kung kita sa video, pero may mga tama yan. So ito rin. Ayun, may tama ng trips. Ayan. Tama yan ng trips. So, ayan. Tulad ng ginagawa ko madalas, gusto ko lang malaman kung gaano ba kadami talaga yung dapat kong ilagay no nutrient solution. Yan. So, i-read natin siya. Ngayon, ang reading niya is 1. Sabi mo mga 1.3. Hindi ko sure kung abot pa ng 1.4. Pero na-drain ko na to eh. Parang half na ng tubig yung natanggal ko na ilipat ko na dun sa container natin. Pero hindi ko sure kung abot pa to ng 1.4. Pero sabi natin 1.3. So, usually, ang nilalagay ko dito, 1.7 ang alam ko dito eh. Tapos ito yung may iron chelate. Iron chelate na katanim. Na Kiss solution pala. Hindi ako nagkakamali. Tapos ito yung Nutri-Hydro. Wait lang. Puntahan natin yung takip. Yung takip niya nandito eh. Saglit. Okay, nasa na ba ako? Dumating kasi yung Shopee. Anyway, ito yung container niya. Ayan, kung makita nyo, Kiss with iron. Ayan, Kiss with iron. Ang problema lang, hindi ko na ilagay yung initial EC tsaka pH level. Assume na lang natin na 1.5. Hindi ko sure pero yun nga, lumabas 1.3 na lang siya. Kasi to, Kiss solution din to, walang iron. Ito, Nutri-Hydro na may iron ng Katanim Store. So, ayun. Yun yung result. Yan, nilalagay ko lang dun yung mga excess tubig natin. Ayan. Pansin nyo. Ayan o. Ayan, tubig. Tapos yan, sinasala ko lang siya gamit itong damit. Lumang damit or basahan. Okay, so in terms naman dun sa mga trips natin, ayan. Medyo marami tayong damage dyan, ayan, Ayan. Actually, yung banda dito talaga ang medyo malala yung tama. Pero yung mga nandun sa taas natin, nandito, medyo slight lang yung tama. Yun na. So, nagtanong-tanong din tayo sa ibang growers. And na-advise nga nila is to control yung problema. Advice nila is gawin kung ano yung ginagawa ng ibang farm, which is yung mag-spray ng pesticide. Pero syempre may guidance. Based dun sa mga nabasa ko, 1 week before harvest, yun pwede ka mag-spray. Ito mga nasa 10 days before harvest. So kagabi lang, August 1 ngayon, so July 31, nag-spray ako. Maliban dito. Kasi ito, for harvest ko na talaga siya. So although yan, infested siya ng trips, hindi naman siya yung super infested. Pero may infestation na talaga siya. Yan. Maliban dun sa tip burn, nakaka-brown din kasi. Kunyari, nakagat na siya ng trips. Numipis na yung yung membrane niya or yung dahon niya. Pag nabasa, or mas nagiging prone sila sa tip burn kasi manipis na eh. Ganun nangyayari katulad dito, ayan oh.
Yan yung sa baba. Sobrang nipis na dahil pinagkakain nga siya ng trips. Pag mainit dito sa rooftop, nagiging tip burn na yung dulo ng leaf kasi nga halos patay na rin yung dulo na yon. Sobrang nipis na dahil kinakain nga ng mga trips. Parang sinisip-sip nila yung pigment eh. Yun yung pagkakalam ko sa trips eh. Yun yung nangyayari. So ayan, kagabi nag-spray tayo dito. Ito parang yung 16 sa mga 15 days old. So kung 15 days old dyan, parang mga 4 days pa lang sila dito nung in-sprayan ko. Pero moving forward, siguro ang gagawin ko, since 10 days ang transfer ko, on the 20th day, mag-spray tayo and on the 30th day. Para 2 weeks before harvest, yun yung last spray natin. Pero gagawin lang natin yun until maka-recover tayo dun sa trips. Pag napansin ko na wala na siyang problema sa trips, ititigil na natin. So, based dun sa explanation sa akin, safe naman siya kasi yung mga nabibili nga rin din nating mga gulay sa palengke, which is we don't know kung nag-spray, pero malamang nag-spray yun kasi sa mga napapanood ko ring farming videos, especially, yun nga lang, hindi na siya organic kasi inisprayan na natin siya ng commercial pesticide. Yan. Yun lang. So hopefully after several months, makarecover tong area natin at mawala na talaga yung pag-spray ko. Yan. Yun, so nag-spray din tayo doon. Pero yung doon, baka once lang ako mag-spray, doon lang yung kagabi lang, hindi ko na siya sprayan kasi ang pinaka-problem ko talaga dito. Pero yan, yung mga basils natin sa gilid-gilid, inisprayan ko yan. Itong scamander, hindi ko inisprayan kasi for harvest na siya. Parang dito lang inisprayan ko. Ayan. So, yun. Yun nangyari. Yun yung ginawa ko after mag-isip-isip. Kasi nga, pag hinayaan ko lang talaga silang ganyan, siguro pagka-transfer ko dito after 1 week, magiging malala na kaagad yung seedlings natin. Ayoko naman ng ganun. Siyempre, sino ba naman may gusto? Pero yun, kailangan muna natin siya makontrol. So, mag-spray pa tayo muna up until ma-control natin siya. Pero hopefully, hindi naman aabot ng 1 month yung pag-spray natin. On other farms nga, weekly talaga yung spray nila as part nung prevention and maintenance nila to keep yung mga insects. Kasama kasi talaga yun, nangyayari talaga yun. Yun. Yun lang, pero good as safe pa naman to. And ako pa rin naman ang consumer nito, kaya winay talaga natin ng matagal yung naging decision natin. Then sooner, siguro magdagdag na rin tayo ng mga tawag dyan? Sticky traps para at least makatulong. Kasi yan, parang dati nilagyan ko lang tigi-isa kada box pero baka punuin natin yan para mas madaling makatulong sa pag-control ng insect. Pero yung pesticide talaga ang makakatulong talaga sa atin sa palagay ko. So yung mga ornamentals, inispray na rin natin kasi yun sa pesticide, more on yung target ng pesticide is yung sumisipsip sa mga dahon. Yun yung tina-target ng pesticide. So ang gagawin ng pesticide, pag na-ingest na nila yung chemicals galing dun sa halaman, mapaparalyze sila, tas hindi na sila kakain, tas mamatay na sila. Hindi naman agad-agad yon, so may tendency rin na ma-spread nila yon sa other insect pag nag-in contact sila dun sa ibang insect. So pwede rin maapektuhan yung mga lalapit sa kanila. So hopefully within 3 weeks, palagay ko sana ma-solve na natin at maging okay na. Then sooner or later
maging maayos na ulit or back to zero pesticide na ulit ng ating farm. Okay? So that's it. Temporary lang naman siya, and I assure you na sa tamang way naman natin ina-apply ang ating pesticide to prevent din yung more damage sa crops natin, kasi nga talagang wala ka nang i-harvest sa susunod pag masyadong nakapagparami yung mga pest dito. So that's it. Thank you very much, and I hope you understand what I'm doing or yung course na na pinag-decidean ko. So that's it. Thank you very much, and update ko na lang kayo sa magiging result, sa magiging observation natin dun sa mga crops natin after several weeks. Okay, so magde-drain lang ako ng tubig, tapos bukas ma-free up ko na to. Baka i-free up ko na tong dalawa para maiayos ko na rin kaagad yung magiging setup natin dito. And dadagdagan na rin natin yung sticky traps. And ano pa? Yun lang muna. Thank you very much, and bye-bye.